This report, this is a continuation of Ruchi Balasi report because my partner, ma'am, mo na ang continuation sa report ni Balasi kay kauban may ma'am daw. Sundan lang ko. Ang topic ma'am, it's all about types of entrepreneur. Entrepreneur, sa una pa lang nato nga nag-meet ma'am, bahay na ning ko na discuss na gini mo ni ma'am. Matag na po gamay idea. Akong i-differentiate ang entrepreneur o businessman. Ang entrepreneur mo ni mo palit og buko nga himo og buko Dios. Pero ang businessman mo palit og mahal, ay mo palit og brato ibaligyan mahal. Charot lang. So nakoy definition diri ma'am. Types of entrepreneur sa business ako na research ma'am. So this is the types of entrepreneur batay sa kanilang motibasyon sa paglago at mga opportunity. So naadiri na kabutang growth motivated, innovation, focus, opportunity driven. So nakoy ma'am research about sa explanation na nila. Dayon akong basahon tapos akong explain lang gamay ma'am. The growth motivated entrepreneur amo di siya ang layunin nila ay palakihin ang kanilang negosyo sa mas mataas na antas, madalas na lumalawak sa iba't ibang negosyo. Example, buy and sell, buy ukay. Dayon example sa innovation focus entrepreneur. So patuloy silang naghahanap ng bagong negosyo at idea, produkto upang mapabuti ang kanilang negosyo. So ang kinidayang innovation focus entrepreneur mo din sila katong hilig mo diskubre og mga butang na pwede negosyo para makahatag og idea o makahatag og bago nga produkto para mas mapadako ng negosyo o mapaayo. Dayon necessity driven start business due to lack of better option. So nakoy na research dire, entrepreneur start business due to lack of better option. Ang mga entrepreneur na ito ay nagpanatiling magsimula ng negosyo dahil sa kawalan ng mas magandang oportunidad, tulad ng kawalan ng trabaho, kahirapan, hindi dahil sa hilig kundi dahil sa pangangailangan upang mabuhay. So dili day tanang negosyante gusto magdato, gusto lang pud nila mo-survive sa kalisod. Nga dili ra pud sila maglisod, nara sila makuhaan ug mangita nila na nga butang, nara sila kuhaan sa ilang mga panginahanglan. Example, sari-sari store. Ang sari-sari store nagtayo dahil walang maayos na trabaho o regular na kita. Ginagawa nila ito upang mabuhay. Sa gikaingon ako ganina, dili tanang entrepreneur gusto magdato, kundi gusto po nila nga silang mga panginahanglan, nara sila kakuhaan, di sila magkalisod. Street vendor, online seller, na siya mga example. Tapos natasa dire sa gender and entrepreneurial goal. So ang gender entrepreneurial goals, study show gender and parental status affect entrepreneurial goal. Women prioritize independence and intrinsic reward. So amo ni siya. Explanation aning duha, explanation niya, ang kasarian at katayuang pamilya ay
may malaking apekto sa mga layunin at negosyo ng isang negosyante. Nasa mga explanation. So, how does gender affect entrepreneurial goal? Mga babaeng negosyante. Ang mga babaeng negosyante ay may layunin na balansehin ang mga trabaho at pamilya. So, flexible din yung mga babae, no? Kaya mas pinili nilang ang may flexible na oras. Example, selling, small business. Ang dapat sa mga lalaki, mga lalaking negosyante. Ang mga lalaking negosyante ay may layunin, nakatuon sa growth of expansion, kaya mas malaki ang chance nilang pumasok sa high risk. So, kung may mga lalaki din o ilig din siya musugal. Itapon ni musugal tag negosyo kaysa musugal ta sa mga babaeng way klaro. Hi guys. Bitaw, nanto diri sa how does parental status affect entrepreneurial goal? Mga magulang na negosyante, dili ra day ni sa mga sa mga batanon, kundi left sa mga tiguang. Ang mga ina ay madalas pumipili ng negosyo na may flexibility. Alam mo ra ko din mga bahay ni. Perminti sakto, why? Upang mas maalagaan ang mga anak habang namamahala sa negosyo. So kini gid ang inahano, himanggaon gid kay ni. Kay bisag na negosyo, dili niya kalimtan ang iyang pamilya. Munang ibuto. Ang mga ama ay maaaring mas handang mag-take ng risk sa negosyo upang mapalaki ito at matustusan ang mga pamilya. So ang lalaki di ay na sila gamay kalahian sa babae. Kaya ang babae habang nagnegosyo dili gid mawala ang iyang una-una sa iyang pamilya. Ang lalaki po nagnegosyo, misugal para sa pamilya. Ang mga hindi magulang na negosyante, ikaw na himo palang mabuting guys, nalibog ko sa akong research, sorry. Ang gender or kahimtang sa pamilya adunay dakong impluwensya sa pagplano sa pag-handle sa negosyo. Hindi ito hadlang sa tagumpay, pati ito ay ginagamit sa estratehiya. So magnegosyo ka, dapat matan ka, dapat di ka ulawon ng pamaagi aron makabot ang mga pangandoy ng mga negosyo puhon. Dili man karon pero sa puhon. Manakuha ng isa. So, proceed ko sa isa ka report. Kapit na ni siya maman guys. Conclusion. Entrepreneur have this diverse motivation beyond profit. Tinod na. Policy should consider non-monetary benefits and business sustainability. Conclusion na guys, ang mga negosyante ay may iba't ibang motivasyon that's go beyond mere profit making. Tinod na. Ay good mo pag-ingon nga tanang negosyante dili ka na kwarta. Kay mura na silang daw kwarta. While financial success is important, meaning entrepreneur prioritize factors such as social impact, personal fulfillment, and work-life balance. Dahil dito, ang mga patakaran at policy ay hindi dapat nakatuon lamang sa pinansyal na insentibo, but also consider the monetary benefits such as mentorship program, networking opportunities, and mental health support. Additionally, policy should promote business sustainability aron masigurado ang mga negosyo
nga lumayo, ngunit nakakatulong din sa pagpamatagalang pagunlad sa ekonomiya. So ang pagnegosyo dako kay nagkatabang sa gobyerno sa atong ekonomiya, kay because of your tax makatabang ka sa atong gobyerno. Mao nang pagnegosyo na kontras bata pa ka. Kapaligiran at lipunan by recognizing this broader motivation. Policy making, dili tong brother nga musta atong brother diha, wali na. Ang atong gamit, ang brother akong gimin diri, dapat na kay mentors nga motivate sa imo ha. Dili ang mentors kung dili mo pamilya. Ang kalisod imo ang motivasyon nga para nga mulambo ka. Ang policy makers can create a more inclusive and supportive entrepreneurial ecosystem. Tinood na! Bye bye guys! Ma'am, ora to ma'am. Thank you. And God bless.